Hi, good morning. If you're new here, my name is Rochelle. I do videos related to jewelries. So, ayan po, good morning. It's currently 1:55 a.m. Ang tama po, madaling araw na kakatapos ko lang sa work ko. And I figured i-film ko na to kasi medyo matagal na siya. Nung nakuha ko yung jewelry, parang 1 week na or more than 1 week na. Hindi talaga siya masingit-singit. Lalo na kasi before busy na. Ngayon, mas busy pa kasi nag-i-school na ang aking baby girl. Kaya talagang hanggat kayang isingit na isingit sa oras isisingit natin. For background noise, pasensya na po bukas yung AC ko dito sa likod. So, kung maingay po, pasensya na. So, without further ado, tara na po. So, ayun, hindi ito unboxing kasi binili namin yung jewelry sa actual na store. And pagkabili ko dun sa jewelry, sinuot ko na din talaga siya. Kaya, ayan. So, yung pong jewelry ay kinuha po namin. Nabili po namin siya sa Jollelly. And if you watch my videos na kung matagal ka na nanonood ng mga videos ko, you would know na suki na kami ng Jollelly. Maraming beses na kami nakabili talaga sa Jollelly. And yung specific na store na binibilan ko, since nung nagsimula akong bumili sa Jollelly ay sa SM South Mall. Pero according sa paper bag nila, meron din sila sa SM Mega Mall, SM Mall of Asia, SM North EDSA sa Annex. Pero kami, tulad ng sinabi ko, suki sa SM South Mall kami. And ayun, siguro yung first na pair ng diamond earrings ko sa Jollelly ko binili. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa din siya. And kung marerecall ko, 2013 or 2014 yung una akong bumili sa kanila ng diamond earrings. Yung engagement ring ko, doon din binili ni Hobby. And itong bago ko na engagement ring, doon din binili ni Hobby. Nabila na niya ako doon parang 2 necklaces na I also bought like 2 bracelets from them. And kaya ayun, masasabi ko talaga na okay yung quality ng jewelry. Kasi yun nga, since 2013, 2014, doon na makakabili na ako ng mga jewelries sa kanila. So, this will be a quick video kasi gusto ko lang talagang i-share sa inyo yung recent nga na purchase ko. And, yun nga, wala naman talaga kaming plano bumili ng jewelry that time. Nag-ikot-ikot lang kami sa mall, dumaan kami sa kanila, nagsukat-sukat, and ayun, nangyari na ngayon. Pero I don't consider it as budol kasi yung jewelry naman na to ay nakalagay naman na talaga sa wishlist ko. Though, wala akong target na kailangan mabili ko siya this year or next year, or basta nakalagay lang siya sa wishlist ko kung ano lang yung gusto ko. Kasi, currently, wala naman na talaga ako talagang as in yung eager na jewelry na bilhin. Okay naman ako eh. Pero may nakalagay lang ako sa wishlist ko. And, ayun, ito nga sabihin ko na, ayan, suot ko na siya. Ito, itong earrings na to. Ayan. Ayan. So, lalagay na lang tayo ng close-up kasi medyo yung lighting dito sa dito sa working area ko is hindi ganun kaganda kasi hindi naman talaga siya pang film. So, ayun, lagay tayo ng close-up and yun nga, it's 14K yellow gold na huggy earrings. It's actually a huggy earrings pero dahil nga maliit yung tenga ko and yung butas ng tenga ko, hindi siya mukhang huggy earrings sa akin. So, ayan. Marami ako sinukat doon, pero ito yung pinaka nagustuhan ko. Kasi nga ngayon, bago talaga ako bumili, I make sure na talagang gusto ko siya. And happy naman ako sabihin na gusto ko din talaga itong nakuha ko na jewelry. Tagal ko siguro ng sukat, siguro mga 30 to 45 minutes kami doon. Basta lahat ng gusto ko, isinukat ko talaga siya. So, ayun, from the store, sinuot ko na to until today. Sinabi ko nga sa inyo na more than 1 week na. Suot ko pa din siya, di ko pa siya din pinapaltan. And, ayan siya. Kung nakita nyo doon sa close-up kanina, parang siya, dia cut siya. So, hindi lang siya masyadong ma-justify ng video na to. Pero, may salamin din ako doon eh. So, kapag gumagalaw-galaw ka, siya, nag-shining, shimmering, splendid siya, kahit wala siyang diamonds. And ayun, pinapili ako ni ma'am kasi, yun nga, sabi ko sa kanya, okay na kahit So, travel pouch na yung binigay niya sa akin kasi sabi ko, okay na kahit hindi box. Kasi ang dami ko na talagang boxes, di ko naman nagagamit. At least yung travel pouch, kung gusto ko magdala ng jewelry, lagay ko lang siya sa travel pouch. Or kahit anong bagay na gusto mong ilagay sa travel pouch, di ba? Mas helpful kesa dun sa box ng jewelry since meron pa naman ako dyan ng mga nakastock na box ng jewelry. Anyway, so basically yun lang naman din talaga siya. So nakalagay naman siya sa wishlist ko kaya hindi ako nagigilty na binili namin siya and very happy nga. Sa Jollelly, para lang at least may idea kayo, hindi sila per gram, per piece
yung mga jewelries nila doon. Kaya, ayun, hindi ko na rin masyadong aanuhin sa inyo, like, yung grams, ganyan, ganyan. Kasi mamaya sasabihin nyo na naman, baka mamaya sabihin nyo na naman sa comment na ang mahal ng bili mo, ganyan, ganyan, or ganito, ganek, ganek. So, per piece yung bili sa Jewelry, per piece yung jewelry sa Jewelry, but yun nga, gusto ko talaga sa kanila kasi subok ko na rin talaga yung mga jewelry sila. And, to tell you, ang jewelry na to ay very affordable in my opinion for what it is. And sa dami ng mga sinukat ko, dun talaga yung pinaka nagustuhan ko. Tapos kasama ko si hubby nun. So confident ako sa napili ko dahil kasama ko siya nung pumili. Ang dami ko pinili, merong mas mahal pero ang liit tignan. Yung mga ganon. Basta so, ito, very happy ako with what I got. And i-share ko sa inyo yung price. Gusto nyo ba? May ganon eh, no? So this one, it's 50% off. Kung di ako nagkakamali, 40 or 50% off siya. So nakuha ko yung jewelry ng hindi pala siya sorry ha, sinabi ko kasi kanina dia cut. Nilagay dito ni ma'am na mirror cut pala ang tawag dito. So, mirror cut pala yung tawag sa kanya. So, iba yung itsura ng dia cut. Sorry, buti nakalagay dito sa receipt. So, ayan, mirror cut siya sa front and then yung likod niya is plain lang. Actually, pwede mo siya baliktarin based sa preference mo. Kung gusto mo na mirror cut yung nasa harap, pwede. And kung gusto mo naman na parang plain lang siya, pwede mong baliktarin. Marami sila mga ganun doon. Meron din sila doon na isa ko nagustuhan. Yung harap niya, bicolor, yung likod, gold lang. So, pwede, kumbaga, dalawang design yung makukuha mo sa isang jewelry na pinurchase mo. Pero ito nga, I end up getting this. Actually, yung dalawang yun ang anuhan namin ni hubby. Yung isa, bicolor siya. Tapos yung kabilang side is plain na gold. And then ito, yun nga, mirror cut yung harap and then yung likod plain. So, ayun. Very, very happy ako dito sa nakuha ko. And again, I'm not sure if you would go sa store nila kung same item pa sila or one piece per design lang sila. Pero tulad niya na sinabi ko, this one I got for 40 or 50% off. Sorry po, hindi ako sure kung 40 or 50%. Basta ganun yung ano niya, tawag dito, promo niya. And this one I got for 7,500. Alam niyo sa totoo lang, nung kinumpute ni Miss, ano talaga siya, 7,900 plus. So, para siyang mag-8,000 na. Pero sabi niya sa akin, dahil nga suki niya na ako, sasara na niya ng 7,500. So, I got mine for 7,500. Am I happy with my purchase? Very, very happy. And like what I said, nung lumabas kami sa store, suot ko na to. And hanggang ngayon, na nagpe-film ako 1 week after, more than a week, suot ko pa rin siya. I'm very happy. Very low maintenance to Kasi I love my diamond jewelries and hindi pa lang babago, love ko pa din sila. Pero I have to tell you na mas low maintenance talaga kasi yung mga solid gold pieces. Kasi yung may mga jewelries ko na may diamond, almost everyday ko talaga silang nililinisan. Kasi nga ayoko silang magkaroon ng build up. Yung mga dumi na mga sumisingit-singit sa gilid ng bato, ganyan. So, everyday ko nililinisan. Yung solid gold pieces ko, nililinisan ko pa din everyday. Pero punas-punas lang. Hindi kasi yung diamond jewelries ko, araw-araw ko siyang sinasabunan. Ewan ko, baka ako lang yon or hindi naman dapat din talaga ginagawa. Masyado lang akong nililinisan ko. So, eto, everyday ko pa rin naman siya na wina-wipe. Pero wina-wipe ko lang siya ng cloth. Hindi ko na siya araw-araw sinasabon. Pero yung pinaka-cleaning ko talaga sa jewelry ko, all the jewelries that I'm wearing, nagki-clean talaga ako once a week. Pero tulad na sinabi ko, low maintenance sa mga solid gold pieces compared sa mga diamond pieces. And kaya gusto ko na mga ganito, ito nga tawag pala dito, mirror cut and dia cut. Kasi may shine silang ibinibigay kahit wala namang diamond talaga yung jewelry mo. So, low maintenance and nakukuha ko yung sparkle and yung shine na gusto ko. Pero if you would ask me, do you still like diamond jewelries? Absolutely, absolutely. To 150% na gustong-gusto ko pa din. Pero, ayun, iba pa rin minsan kung gusto mo na chill lang, wala ka masyadong isipin sa jewelry mo. Solid gold piece. Yung
way to go mo, ganon. Lalo na ngayon, tulad ng sinabi ko, simula na nag-school si baby, mas konting time yung naibibigay ko talaga for myself. Which is okay lang naman, wala akong problema doon. Pero ibig sabihin, kahit yung paliligo ko mabilisan, ako mabilis na dati, kung naka times 2 yung forward ko dati, ngayon times 4 na kailangan mas mabilis. So ganong leveling. So I went with this one and I'm very happy. And yun nga, nabawasan na isa yung wishlist ko. May isa pa ako sa wishlist ko. But then again, wala akong target na kailangan mabili ko siya this year. I'm very happy with the jewelries that I have now. And sa totoo lang, isa pang idadagdag ko, sobrang mahal na talaga ng mga gold jewelries ngayon. Kaya, hindi lang gold, even diamonds din. So, parang minsan feeling ko, baka may mainis na sasabihin ko or baka may kumontra. Okay lang naman kahit kumontra. Minsan feeling ko parang nai-scam na. Kasi, nagsimula ako ng magpapakolect ng gold. Parang ang per gram nun is nasa 2,150 or nasa 1,700 pa nga. Tapos ngayon ang per gram na ng ginto ay tumatagingking na parang 4,000, 3,800 to 4,000 depende sa karat. Which is sa akin, okay lang sana na tumataas yung per gram, pero sa totoo lang, hindi ko po alam kung sino sa inyo yung mga recent na nagpa-appraise. Ang mahal ng per gram ng gold, pero ang baba ng appraisal. So parang feeling ko, ano ba to? Scam na ba to? Nagiging scam na ba? So, ayun, medyo muna ako, medyo nagpapahinga muna ako sa pagbili ng jewelry kasi parang feeling ko, before, I'm very confident to say that it's an investment. Pero ngayon, parang medyo nag-aano muna ako ngayon. Na, basta bumibili ako ngayon ng jewelry dahil gusto ko, it makes me happy. Yun ang reason. Hindi na ngayon for investment. Kasi, basta, medyo nag-aano nga yung point of view. Kasi nga, recently, nagpa-appraise ako na nabili kong jewelry last year. And, medyo nakaka-discourage kasi ang baba ng appraisal. Tapos, ang sinabi is wala daw value masyado yung jewelry. So, parang ako, di ba, parang na-shocked ako na parang, paano walang value? Ang bigat ng jewelry na to, may diamond pa. Tapos, sa subasta ko siya nabili. So, I'm 150% sure that it's legit. Hindi siya peking ginto. Pero, ang baba ng appraisal. So, hindi lang sa isang pawn shop na ganon yung mababang appraisal, sa ibang pawn shops din. So, medyo na-discourage ako at medyo nagpapahinga-pahinga muna ako. But anyway, sabi ko, diba quick video lang to? Chumika pa. So, anyway, yun lang naman. And yun lang, masasabi ko talaga na kung malapit kayo dun sa mga sinabi kong malls, try to check itong jewelry shop na ito. And para lang at least meron kayong options. And yun nga, very affordable yung mga jewelries nila compared sa mga ibang mga kilalang mga jewelry shops. And yun nga, I can recommend because a lot of my jewelries up until this day ay very good condition talaga. And alagaan mo lang talaga ng linis kasi kahit naman anong jewelry, pag nai-stock at hindi mo talaga nalilinisan, talagang nag-accumulate siya ng dirt eventually. But then again, ayun, that's pretty much it. If you have questions, suggestions, recommendations, please put it in the comment section po. But for now, ayun lang po. Again po, thank you po so much for watching. Stay safe po. I will see you on the next month. Bye-bye. Good night, good morning kung nasan man kayo. Bye-bye.